Alright, so what's up mga kaibigan, and this is Junjunism TV. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-live gamit ang inyong smartphone. So how to be a pro streamer with only one phone mga idolo, using Camera Fi. Okay, papakita ko na sa inyo kung paano siya i-set up ng mabilis lang mga idolo. Kasi madali lang naman siyang i-set up, no? So, kailangan nyo lang sundin yung step-by-step tutorial na ating gagawin, guys. So, without further ado, let's go mga idolo. Alright guys, from our devices guys, download nyo lang yung Camera Fi Live app sa ating Play Store. In my case, since nandito na siya, so hindi ko na kailangan i-download. So, kailangan nyo lang siyang i-open. Okay guys, so after nyo ma-open yung application guys, kailangan nyo mag-login guys using your Facebook account guys, since Facebook Live ang ating gagawin guys. So kung paano natin siya ila-login, simply click nyo lang yung nasa taas guys, sa top corner ng ating screen. And then, route kayo dito sa account settings. After ma-route yun sa account settings guys, so since magla-live tayo sa Facebook guys, kailangan nating i-login yung ating Facebook account dito sa ating account settings mga idolo. And then after logging in your Facebook to Camera Fi, back lang natin. And then after that guys, so mapapansin nyo meron tayo mga logos dyan like YouTube, Facebook, Twitch, and so on and so forth mga idolo. So since Facebook ang ating ila-live or sa Facebook tayo magla-live, hit natin yung Facebook. Okay, then after that guys, hit natin yung screen since gaming live tayo sa Facebook and hindi naman tayo magla-live using our face or papakita natin yung face. So wag natin ipindutin yung camera guys. Balik tayo ngayon sa screen guys dahil magla-live gaming tayo mga idolo. Once done guys, hit start. So as you can see guys, meron akong gagalaw-galawin dyan na parang transparent na logo ng Camera Fi guys. So nakasetup na kasi yan as transparent sa settings guys. Hit natin yung transparent logo guys and then mapupunta tayo dito. Click natin yung gear icon sa gilid, sa baba. And then mararoute tayo sa settings mismo ni Camera Fi mga idolo. Okay, from the settings guys, makikita nyo yung server. So hindi na natin kailangan baguhin yan dahil naka-Facebook na tayo. So punta tayo ngayon sa channel. Makikita nyo guys yung ating mismong Facebook at yung Facebook page natin. So kung gusto nyo ilagay yung Facebook page natin guys, i-click nyo lang kung ano yung Facebook page na gusto nyo gamitin pagla-live. For example, sa akin, Junjunism TV. So, pindutin nyo lang yan and then, babak na kayo sa ating settings, guys. Okay, so, next is yung ating stream title. So, dito guys, pwede nyo ilagay kung anong gusto nyo title ng inyong stream. For example, sa akin, Test Live, mga idolo. So, lalagay ko lang dyan, Test Live. Tapos, hit natin yung okay. Next is yung ating category, guys. So, since maglalaro tayo ng game, guys, kailangan iset natin siya sa category as gaming, guys. Pindutin lang natin yan, then hit okay. Yan naman Camera Fi tag na nakalagay na yan guys is yung ating watermark. So Camera Fi watermark yan guys. So mawawala lang yan guys or ma-uncheck nyo lang yan pag nag-subscribe kayo sa monthly subscription ni Camera Fi. So since free lang naman tayo guys, so hindi na natin kailangan mag-subscribe guys. Okay lang naman yan kasi hindi naman nakakaharang yan sa mismo screen ng live natin. So hit na natin yung back guys. And then scroll down a bit. Alright guys, sa ating next settings meron tayong resolution, frame rate, quality, and variable bitrate guys. So dito sa mga settings na to guys, ito yung magiging settings kung gaano kaganda ang magiging output ng inyong live. So dito sa resolution guys, kung mataas ang inyong internet speed kagaya ko which is pumapalo ng 200 Mbps guys, si-set up mo siya ng 1080p which is good na good yan for full HD. Pero kung halimbawa ang internet speed mo ay pumapalo lang ng 20 to 50 Mbps, much better gamitin nyo na lang yung 720p which is the HD guys or high definition guys. Then, kagaya nga na sinabi ko guys, since mataas yung aking internet speed, si-set up ko siya sa 1080p. Then, hit lang natin yung okay guys. Next is yung ating frame rate guys. So since mataas nga internet speed ko, isa-set ko siya ng 30 fps which is good na yan guys. Pero kung medyo mababa guys, 24. Pero mas maganda na rin, okay na rin 30 fps ang i-set up nyo kahit mababa internet nyo. Since yan ang pinakamataas naman na settings na meron tayo sa fps dito kay Camera Fi. And then after that, hit okay guys. Next guys is yung ating quality settings guys. So sa quality settings guys, makikita nyo dyan low, medium, high, ultra high, and customize. So si customize guys is mag-work lang siya pag kayo ay premium user ni Camera Fi. So since ako nga guys ay mataas ang aking internet speed guys,
pinili ko yung high, which is the 5,000 kbps. Though, pwede ko naman gamitin yung ultra high, pero 5,000 kbps is very good na yan sa ating streaming guys. Pero kung medyo mababa nga ang inyong internet speed, pwede kayong gumamit ng medium sa ating quality mga idolo. Sa variable bitrate naman guys, i-on lang natin lagi yan kasi yan yung mag-o-automatic na mag-a-adjust base sa speed ng ating internet, kung lalabo ba siya or lilinaw. Sa save live stream guys, ito yung recordings ng inyong live. So kung ayaw nyo namang isave sa device yung recordings ng live nyo, off nyo lang yan guys. Next settings guys is yung screen scale type guys. So dito guys, maraming aspiring streamers guys ang nagkakamali sa pag-setup netong settings na to. So kailangan guys naka-fit to center yan guys. Kasi guys, merong mga streamers guys na hindi nila inaayos to. Ang tendency or ang ending is maliit yung kanilang resolution or itsura nung live nila sa Facebook guys. So fit to center lang natin yan guys para malaki yung ating magiging scale sa live natin guys. So center lang natin yan, fit to center, and then hit natin yung OK. Next is yung mic source natin guys. So dito sa settings na to guys, hindi ko siya na-adjust or naayos, pero dapat dyan guys, ang naka-settings dyan is mic and internal sound para naririnig yung boses nyo sa live at the same time, yung music or yung tunog nung inyong game is naririnig din sa live guys. Okay, dynamic text, dynamic image. Huwag nyo nang galawin guys. Focus tayo guys dito sa privacy effect. Dito guys, makikita nyo yung start streaming soon. Sa mga nakakaalam or nakakapanood ng aking live, ito ang ginagawa ko pag mag-share ako ng stream. So makikita nila na stream starting soon para hindi nila makita yung screen ko habang may ginagawa ako sa pag-share ng stream ko. So ito yung pinipindot ko guys. Pwede kayo mamili dyan sa mga yan kung anong gusto nyo lumabas pag naka-privacy kayo. Hit back lang natin guys, and then punta tayo sa screen mode guys. So dito sa action button guys, yan yung bilog na naka-transparent. Yan, nakalagay dyan settings guys is transparency. Pero pag once na hindi pa yung naka-transparency, makikita nyo dyan is parang red na logo. Tapos may live na nakalagay. So yan guys, and then sa watermark naman guys, hindi nyo matatanggal yung watermark unless nakasubscribe kayo kay Camerafy guys. Yung overlay settings naman na yan guys, dyan nyo siya ilalagay yung mga sinet up nyo na mga overlay. For example guys, naglalaro ko ng Cabal M Heroes of Nevareth and gusto kong ilagay yung logo dun sa mismong game. I-set up lang natin yan dyan. May separate tayong video kung paano gumawa ng overlay at ilagay dito sa Camerafy. So, abangan nyo yan guys. Sa chat toast naman guys, yan yung dapat naka-on lagi kasi pag nag-comment kayo guys or may nag-comment sa live nyo, lalabas yan sa mismong screen ng cellphone nyo guys para mabasa nyo yung mga comments nila. Ayan guys. So, pwede nyo rin naman siyang i-open yung chat toast guys sa settings guys. Makikita nyo mamaya pag sinet up na natin yung ating live gaming mga idolo. Next is yung ating web overlay settings guys. So web overlay sa optimization guys, kailangan naka-on lagi yan, and then yung web overlay resolution is naka-max sa 1080p. Then after that guys, wala na kayo ibang gagalawin dyan, and then pack na natin yung settings guys. Okay guys, so dito naman guys, i-open na natin yung ating game na nilalaro which is Cabal M Heroes of Nevareth. Hintayin lang natin siya mag-load, ayan, and then magla-login lang ako. Ayan. So ayan, nasa game na tayo, and as you can see, parang wala namang kakaiba, di ba? So normal pa rin na gaming yung appearance niya, guys. Alright, so magse-setup na tayo ng ating live. So pindutin lang natin yung bilog na yan. Pag pindot natin yan, lalabas yung settings ng ating live. So una kong bubuksan is yung camera, guys, para ipakita sa inyo kung paano ino-open yung camera natin guys. So click nyo lang yung camera and then lalabas yung camera nyo. So as you can see guys, nagagalaw yung camera guys. So yan kasi guys is every time na i-open nyo siya guys at yung may maharangan kayong button, hindi nyo mapipindot yon. Pag pinindot nyo naman yung camera, lalabas yung settings na kaninang nasa labas bago natin in-open yung camera guys. So ayan guys, so as you can see, kita nyo na yung aking pagmumukha dyan sa aking camera, no, mga idolo. And pwede siyang galaw-galawin kung saan nyo gustong ilagay yung camera guys. And anytime, and pwede mo siyang galaw-galawin at ilagay sa iba't ibang pwesto kung gusto mo. Ayan. And ang counterpart nga lang nitong camera na to is
pag once na yung device mo is sobrang full na, like for example, sobrang dami mong videos sa iyong cellphone at halos maliit na lang talaga yung memory mo, ang tendency niya pag naglaro ka is possible na drop yung FPS ng iyong game, mga idolos. Kaya kung paminsan makikita nyo sa mga laging nakasubaybay sa aking live, makikita nyo na minsan in-off ko yung camera ko pag naglalag na yung aking game. So normal lang naman yon kasi nga halos full na rin talaga yung aking memory ng phone. So ayan guys. And then next guys is, kung mapapansin nyo, nag-red na yung mute button natin and yung privacy. So once na pinindot mo yung privacy guys, automatic mag-on yung inyong privacy at mag-o-off naman yung inyong audio sa loob ng game guys. So pag pinindot nyo yung privacy guys, mag-o-off yan. And then ito yung overlay na sinasabi ko. Kung makakagawa na kayo ng mga or marurunong na kayong gumawa ng overlay, pwede mo siyang i-copy yung URL doon sa StreamElements or streamlabs.com. And then dito mo siya ipipaste para lumabas siya sa mismong screen ng iyong live, mga idolo. So ayan, mapapansin nyo, base URL 1, dyan yung ipipaste and then okay. So lalabas na yan dyan. So in my case, hindi ko na nilagyan ng example kasi hahaba pa yung video natin guys. Ayan. And then, ang susunod naman guys is, I think magsiset up na ako dito ng game. Ayan. So magsiset up na tayo ng live. Eto guys, kung makikita nyo, meron tayong test live na nakalagay. Yan yung magiging title. And then, yung thumbnail guys, dyan yung ilalagay yung picture. Halimbawa, meron kayong gustong ilagay na picture para pag halimbawa may nag-scroll sa kanilang phone tas naka-follow sa inyo, makikita nila yung picture ng thumbnail mo. Tas yung privacy, kailangan always sa bagay kasi set up lang naman yan, laging public lang ang privacy niyan. Lagi naka-public lang yan. Yan. So sunod guys is yung resolution, siyempre 1080p pa rin. Tas yung FPS 30 FPS. Tapos kailangan naka-landscape mode siya sa screen orientation guys. Hindi pwedeng naka-portrait. Kasi pagka naka-portrait yan, nakatayo yung live nyo, maliit tingnan sa Facebook pag naka-live na kayo guys. Okay, so then once you're done setting up, start na natin yung ating live. So ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo yung landscape at portrait. Dapat always naka-landscape yan guys kasi gaming live ang gagawin natin guys, di ba? So pangit naman kung naka-portrait kayo tas gaming, di ba? So ayan, once done, at double check nyo lahat, hit nyo na yung create, and then lalabas yung pop-up prompt na yan, and then start now. Alright guys, so kita nyo naman guys, so ayan, once na in-start na natin yung live natin guys, is automatic naka-live na yan. Kung makikita mo yung camera ko is meron na siyang konting red background sa gilid. No? So it indicates that naka-live na tayo mga idolo. So tingnan natin ngayon kung naka-live na ba talaga tayo sa Facebook. Check natin siya dito. Meron ako ditong floating window. And then, check natin sa Facebook mga idol. Lipat lang natin tong camera natin dito. And then, punta tayo sa page. Ayan, so as you can see guys, live na tayo ngayon dito sa ating Facebook page mga idolo. Ayan. Ayan. Oh, di ba? Naka-live na tayo guys and meron na tayong 2 viewers mga idolo. So ngayon guys, once na pinindot ko yung ating tawag na to privacy, automatic magko-close yung mismong live natin mga idolo. So para mag-set up muna kayo ng chat para makita niyo yung mga comments, ayan. Ayan. Shoutout sa iyo Boss Herc Gresos na nag-comment sa ating live kahit test live lang to, no? So, kitang-kita ka sa ating tutorial video. So, sana maging masaya ka ngayong araw na to, di ba? Ngayon, alright, so, ganun lang mag-set up and then hit nyo lang yung pin button dyan sa taas para hindi nyo na magalaw yung mismong comments ninyo, yung comment window ninyo. Ayan, hindi nyo na siya magagalaw, hindi nyo na siya malilipat kasi nakapin na yan dyan sa ating mismong screen mga idolo. So ngayon tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-privacy guys. For example, gusto niyo mag-share ng stream and then gusto niyo hindi makikita ng mga viewers nyo yung ginagawa nyo sa inyong cellphone is on nyo lang yung inyong
privacy, mga idolo. Ayan. Pindutin nyo lang yan. So, after nyo mapindot yung privacy, guys, ganito yung mangyayari sa stream nyo. Ayan, naka-stream starting soon na siya, guys. And then, para marinig naman kayo while naka-privacy mode, guys, i-turn on nyo lang or i-turn off nyo lang yung inyong mute para marinig nila kayo habang nag-share ka. Kung gusto mo magbasa ng comments while nag-share ng stream, ayan yung lalabas. Start streaming soon or stream starting soon. Di ba? Mali pa ako na pagkakabasa, di ba? Ganun ako kabonak mag-stream, mga idolo. Ayun. So, back to the topic, guys. Ngayon, kung gusto niyo naman nang i-stop yung live nyo, guys, is hit nyo lang. Teka, open muna natin yung privacy. For example, okay na, tapos na kayo mag-stream. Open muna natin yung privacy para i-close natin yung privacy para lumabas na ulit yung ating stream sa live, mga idolo, sa Facebook. Okay. So, hintayin lang natin lumabas yan. Hintayin lang natin siya lumabas dahil medyo delay sa Facebook ang ating live. Ayan. Mga 30 seconds yan, guys, yung delay ng live natin. Okay. So, ngayon, kung gusto mo na siyang i-stop, simply hit the stop button, guys. Ganun lang. Simple lang mag-live gamit ang one phone at gamit ang camera 5, mga idolo. Stop na natin yung live. Yan. Do you want to close live broadcast? Hit nyo lang yung okay and then automatic mag-i-stop yung live. Okay, so as you can see, guys, ayan, end stream na tayo dyan, guys. Hindi na tayo naka-live dyan. Pero makikita nyo sa Facebook ko, naka-live pa. Pero recordings na lang yan, guys. Hindi na yan, live. Next is i-close na natin yung camera file. Ito yung tamang way, guys, kung paano mag-close ng camera file. So, pindutin nyo lang yung home. And then, after that, mapupunta kayo sa home ni camera file, guys. And then, close na natin yung mismong Camerafy application natin. Ganun lang kasimple, guys, mag-live sa Facebook using Camerafy, guys. Okay, guys, so yun lang yung tutorial natin. Quick tutorial lang ng Camerafy live kung paano tayo mag-live stream sa Facebook using one phone and using Camerafy live application. So sana, guys, meron kayo natutunan sa ating video for today, and don't forget to hit the like and follow button dito sa ating Facebook page, guys, at sa ating YouTube channel na rin, guys, Junjunism TV, guys, and also sa ating TikTok account, guys, Junjunism TV as well, mga idolo. So kita-kits tayo sa susunod na mga tutorials natin, guys, and hope na nag-enjoy kayo sa ating tutorial for today, and sana po ay i-follow nyo ako at i-subscribe nyo ako sa aking mga social media accounts, mga idolo. Thank you so much sa panonood and salamat sa mga patuloy na pagsuporta sa ating page, sa ating YouTube channel, and sa ating TikTok, guys. And this is Junjunism TV saying thank you and bye for now.